Para pag-usapan pa natin ang balitang ito, kasama natin ngayon live dito sa ating studio si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta? Okay naman po. Very challenging siya. Especially ngayon na talamak ang conversation talaga pagdating sa academic profession. Oo. And kung paano ba nare-receive ng mga estudyante yung tinuturo sa kanila. Itong balitang ito ay nag-viral, no? Pero ano ba ang reaksyon, initial reaction ng mga netizens tungkol dito? Dahil naka-live, actually nagkataon nga isa sa question agad doon, bakit naka-live yung teacher? During the time na may klase siya and supposedly nakikipag-usap siya sa mga estudyante. So hati yung reaction nila. For some, sinasabi na, normal lang naman yan, disiplina naman yan, mas malala pang anong panahon namin dati. So, dyan pala may connotation agad na baka mas matatanda pa yung mga nagre-respond ng ganon. Well, on the other hand, meron namang mga concerned parents na mga nagkataon nanonood sila nung live and sinasabi, bakit naman ganyan yung pananalita ng teacher? Hindi niya ba naiisip na naka-live siya, broadcasted siya, wala na siyang takas. Nakababahala kasi TikTok pa in-upload, no? Yes. Yung video na yun. Yes. And umani nga ng maraming reaksyon, ano? Pero ano yung pinakamatinding reaksyon na nakita mo doon na syempre hindi lang siguro mga magulang, kundi mga estudyante na rin, no? Well, may nabasa ako dun sa pinaka-live na yun. Marami kasing nag-record nung live na yun. So, kada recording, iba-iba yung reactions nila. Pero ang pinaka-common na sentiment na nakita natin doon, dalawang bagay lang. Sana hindi ko maging teacher yung ganyan. At pangalawa, sana magbago. Sana raw hindi maging ganyan. Kung ano ba daw yung nakasanayan dati na traditional teaching or mode of communication ng teachers, sana raw baguhin nila. Oo. Pero alam ko, medyo pagka mga ganitong sensitibo yung balita, minsan medyo skeptic o parang mailap magpa-interview yung mga pwedeng makausap, ano? Sa kasong ito, yung guro. Paano mo nahagilap at paano mo ginawa ng paraan? Una sa lahat, syempre, importante rin kung sakali man makakuha tayo ng insight mula nga dun sa concerned teacher. Kaso pagkatapos mismo kumalat, nag-viral siya, medyo nawala na tayo ng contact sa kanya. Nag-deactivate siya dun sa TikTok app, plus yung other social media accounts niya, wala na siya, hindi mo siya mahahanap agad-agad kasi nga, mabilis na kumalat yung storya tungkol sa kanya. So this time, para makakuha tayo ng sentiment, nakipag-usap tayo sa isang educator na may 21 years worth of experience na. Okay. So with that, nakapagturo yung teacher na yon ng high school, university, even SPED students, infants, mga bata. So with that, magbibigyan niya tayo ng idea si Miss Leonor tungkol sa kung paano ba dapat makipag-engage or interact ang isang teacher sa estudyante. And kanina lang din, nagkaroon ng mabilisang press con kasama si DepEd Asek Bringas. Kaya nabigyan tayo, pinahapyawan na tayo sa current progress nung case ng teacher. Anong klaseng inquiry o investigation o pagtatanong ang gagawin ng DepEd dito? Kasi malamang ngayon, mainit-init pa itong balita na ito, maraming nakabantay. Ngayon, ang pinakabinigay na update ng DepEd is meron ng summon na magpaliwanag na yung teacher sa kung ano ba yung nangyari. Kasi kung babase lang naman daw tayo sa reference nung live recordings, maintindihan natin na okay, may nangyari na ikipag-usap yung teacher sa mga estudyante, pero kulang pa daw yung context. So ang importante ngayon, within 72 hours, dito iipunin or papakinggan yung side ni teacher at titignan ngayon ng committee kung kakailanganin ng further investigation pa doon. Kung magkakaroon ng formal charges or kung may kailangan pa ng in-depth investigation. Siyempre kinakailangan kunan ng panig, no? Yes. Kabilang party. Pero kung ikaw ang ikaw yung estudyante, ikaw yung nasermonan, ano bang magiging reaksyon mo dito? Siyempre, una-una sa lahat, mataas ang tingin natin sa mga educators. So, siyempre, kung magkaroon man ako ng ganong situation or experience, magugulat ako, ay, bakit parang nakakapanlit naman yung sitwasyon na to? Wala naman po ata akong ginagawa. Kung may ginagawa man ako, pakituruan. Pangalawang magulang ang mga guro. So hindi mo sila dapat makitang bilang boss, someone na sobrang superior, sobrang dapat maging inferior ka sa kanila. Kailangan maramdaman mo na sa pangalawang tahanan, pangalawang magulang, inaaruga ka. Pagpapasensyahan ka kung may mali ka man na nagawa. Doon sa paggawa mo ng storyang ito, may mga natisod ka ba na iba pang mga ganitong similar na kaso dito sa nangyari sa teacher na ito? Marami ang nagfo-forward ng kanilang experiences. Marami nagsabi, ay ganyan din yung teacher namin mula dito, sa lugar na to, sa paaralan na ganyan. At marami ang nakakapag-reflect or recall sa experience nga nila dati. Kaya nagkakaroon ngayon ng comparison na bakit nung panahon naman namin, mas matitindi pa ngayon mga teacher namin, bakit ngayon mas malalambot na ba? Mas sensitive na raw ba ang mga estudyante, ang mga tao? Kaya importante na magkaroon ng conversation nga tungkol dito. And yun nga, sabi naman ng DepEd, iimbestigahan daw nila
And pwera doon sa DepEd Order 49 which promotes professionalism sa delivery ng education and communication sa mga estudyante. Pag nakita nila na may lapses talaga, especially sa paggamit ng social media habang nasa klase, magbababa raw sila ng bagong memo, aayusin daw nila ngayon yung mga protocols pagdating dyan. Para wala rin daw matatapakan sa paggamit ng social media. Ayan yung susunod na itatanong ko sa'yo, Mary Mon. Tingin mo ba may kinakailangan pang pagpapaliwanag o i-underline ang ating institusyon o yung gobyerno, gaya dito sa kasong ito, yung DepEd? Kinakailangan pa kayang i-discuss at medyo palawigin pa yung usapin dito kasi umani ng maraming reaksyon, di ba? Yes, totoo po. I think sa ngayon, kailangan na rin nating ma-prioritize na bigyan ng pansin na ulit yung educative system natin. Dahil nagbabago naman ng panahon, kailangan ding magbago yung sistema ng pagtuturo. At the same time, yung pagkipag-communicate sa mga estudyante. Kasi doon daw nabubuo yung rapport. Kung maayos na magiging rapport, magiging maayos ang relationship ng student tsaka ng teacher, pwedeng maging magandang impact nito sa performance, sa well-being niya, sa paglaki niya sa sarili niya habang tumatanda siya sa eskwelahan. Malaki ang magiging epekto nito basta matutukan na yung mga problema ngayon. May usaping psychological pa yan kasi baka Yes. malalim na sugat. Merong Yes. trauma kasi Yes. na pwedeng maging epekto. Ano? Yes, totoo. And natanong din namin yan kanina kay DepEd Asec Ringas kung magkakaroon na ba ng psychological parang assessment sa mga teachers para nga daw sa mga papasok pa ng trabaho o mag-a-apply. At sabi nila, titignan daw nila ito kasi nga baka raw may lapses ngayon sa pag-screen sa performance, quality ng performance, quality ng pagtuturo ng mga current teachers at mga paparating pang mga guro. Kaya sana nga magkaroon na ng improvement talaga sa lahat ng aspeto ng educative system. Okay, antabayan na natin yung mga update tungkol sa balitang yan. Maraming salamat, Mary Mon.